siya. Ayan. Mag-aabot siya ng pertinent, bigyan mo naman nung, para makadaan siya. Para maka-refresh ng memory. Pero kung hindi, kung okay na sa iyo, naalala nyo, sagot agad. At kung anong gusto nyong i-dagdag pa, pwede na. So, Benner, hindi daw totoo na gumawa kayo ng 21 foundations na ang linagay kasambahay, empleyado, kamag-anak. Anong masasabi mo rito? Sir, nagsisinungaling po siya. Totoo po yun. Sino pang pwede magbigay ng katibayan yan sa mga kasama mo? Merlina, ikaw? Totoo po yun na siya po ang nagsabi sa amin na mag-form kami ng foundation. At yung mga foundations, empleyado, kasambahay, kamag-anak. Totoo po yun. In fact, galing kay Marina, ang sinasabi ni Marina naman, ang pangalan ng mga incorporators ng NGO ay galing ka sa mga kung sino-sinong nakalista lang sa telephone directory. Minsan patay na tao. O minsan, mga tao hindi alam na ginamit ang pangalan nila. Tulad yun si Nemesio Pablo, yung welder na nandun sa Australia. Totoo ba ito, Miss Napoles? Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po. Hindi totoo. Hindi totoo. Counsel, you are the role of counsel is limited to advising their clients. You cannot address unless, of course, I agree to it. But the general rule is counsels should be limited to advising the clients of the rights. Okay? Yes, sir. As I see, you want to manifest something, but please stick to your role. Marina? Good morning po. Good morning. Nasa affidavit mo to. Do you confirm this? Opo, totoo po na nag-form siya. In-advise po ako ni Miss Janet Napoles na mag-form ng 20 na NGO plus 1 NGO na pangalan sa mother niya. Anong NGO yung pangalan sa mother niya? Magdalena Louis Foundation in the Service of Divine Mercy. Totoo pa po. Totoo ba to, Miss Napoles? Yung Divine Mercy, totoo po yan. Yan po yung inaano namin sa mga outreach po namin sa Boys Towns, Girls Town. Yan din po yung tinutulong namin sa mga kaparian at saka po sa Mandaluyong doon sa Golden Heart. So yung isa totoo po. Magdalena Louis Lim Foundation, yun po yung outreach namin. Pero yung iba, Abundant Harvest for People's Foundation, totoo hindi? Hindi po. Agriculture para sa Magbubukid Foundation, Hindi po. Agri and Economic Program for Farmers Foundation, Hindi po. hindi po. Bukirin Tanglaw Foundation, Hindi po. CARED, Country Agricultural Rural Economic Development Foundation, Hindi po. Dalampang Sang Among Utod Kag Kasimanwa Foundation, Hindi po. Bukod lang po doon sa Magdalena Louis Lim Foundation, yun lang po ang tinayo naming foundation namin para po sa nanay namin. Pero Miss Napoles, itong mga kasama mo sa trabaho ng ilang taon na. Tapos, kasama mo sa trabaho, tapos yung iba kamag-anak mo pa. Sila lahat nagsasabi, ginawa nila upon instructions ninyo. Miss Napoles, paano niyo masasabi hindi totoo yun? Yung humingi ng salaysay nila para mapakita ko doon sa abogado. Pwede. Pero sagutin mo muna. Paano mo masasabi yun? Ilang taon mo silang kasama? Hindi ko alam. Yung iba, Hindi ko alam kung paano, kung anong gusto nila sabihin. Total ho, na demanda na nila, nasa ombudsman na ho yun. Lahat ng hindi ko alam. hindi mo alam. Okay. Ayon kay Ben Huy naman,
yung mga NGOs na na-create, no? Kasi una daw ang sinasabi nila, Mr. Poles, una sinasabi nila, nagtayo kayo ng 21 foundations more or less. Okay? Tapos pinagsasaksak nyo ng mga patay, mga alanpang ng mga patay, mga kamag-anak, kasambahay, pati sila kasama sa mga pangalan. Okay? Tapos, pag mag-i-inspeksyon, ayon kay Ben-Hur, pag mag-i-inspeksyon yung government agency sa mga NGOs, for example, yung sa Binyan Laguna, ito yung may inspection, doon lang kayo naglalagay ng mesa, upuan, dinalagyan nyo ng computer, may ilang papeles, para magbuwang functioning office. Tapos mag-i-inspection ng government office, tapos, after inspection, lana, alsabalutan na, at balik na naman yung NGO sa JLN Corporation doon sa Discovery Suites. Totoo ba yun? Hindi po. Hindi totoo yun. Opo. Pero yung opisina mo nandun sa JLN Corporation 25th floor Discovery Center Suites. Opo. Opo. Ben-Hur, ano masasabi mo rito? Nasa sinumpang salaysay mo yon? Sir, yung yung foundation na ibinuo ni Ms. Napoles na Social Development Program, ang office nito ay isa rin sa property niya sa Binyan, Laguna. Sa property. Ms. Napoles, yung social, ano pangalan? Social Development Program for Farmers Foundation. Ang Nasa property pa rin ninyo yung opisina. Paano masasabing hindi niyo po alam? Kaya nagulat na nga lang ho kami. Anyway, sir, may kaso na ho sa ombudsman yan, doon na lang ho namin sasagutin. Ms. Napoles, nasa pangalan mo yung lupa, ah. Ben-Hur? Yung People's Organization po na nasa Taguig, People's Organization, presidente po si Ms. Merlina Sunyas, property din po ni Ms. Napoles yung sa may Taguig. Anong foundation yun? People's Organization. People's Organization. Ms. Sunyas? Okay, sagot lang sa mic. Yung isang foundation po na na-form po ni Mrs. Napoles po, yung People's Organization for Progress and Development Foundation, Inc. Ako po yung naging presidente doon at ang business address po nito ay isa sa mga properties ni Madam Jenny Napoles po sa Taguig. Sa Taguig. At Doon po sa Block 23, Lot 59, EP Housing Village, Pinagsama, Taguig City. Ms. Napoles, pati yung detalye kung anong block number, lot number, alam nila. Siyempre ho, sila ho ang nagre-rehistro ng mga title namin. Natural naman ho na si Ben-Hur, alam niya ho yung mga address namin eh. Diba? Pero posible ba na sila? Ilang taon ka na, Marlina, kasama ni Ms. Napoles? Kung sa JLN po is 12 years na po, plus from the Philippine Navy po, 1997 po, mga 3 years po. So 12, 15, more or less 15. More or less po. Ms. Napoles, kasama mo ng 15 years. Tapos sinasabi nila merong opisina ng foundation dyan sa lote na ikaw may-ari. Posible ba na gawa-gawa nila ito? Lalagay sila ng opisina dyan? At ano makukuha nila? Ba't para sila gagawa ng opisina dyan? Para saan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. Susunod, pagkatapos daw ng pagtayo ng foundation, tapos pagkatapos daw ng inspeksyon, tapos ng inspeksyon, mawawala na yung foundation, ang next step daw na ginagawa ninyo, nagne-negotiate na kayo sa mga mambabatas o lawmakers. Ayon kay Ben-Hur, inaalok ni raw ang mga lawmakers ng mga kickbacks na manggagaling sa kanilang PDAF. Totoo po ba to? Hindi po totoo. Hindi totoo. Okay. Ben-Hur, do you confirm this? Sir,
nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang 3 NGO na nag-transact na. At saka meron ng Jofris Trading, TNU Trading, at paghawak ko po ng financial records, meron na pong mga listahan ng mga transaksyon sa gobyerno. Sa gobyerno. Pero yung mga kickback daw, yung negosasyon sa PIDAP, Nakikita ko na po. nakikita mo na. Opo, sa ledgers. Meron pong ilang porsyento, ganito pong porsyento, nakalagay na po doon. Okay. Ayon din kay Ben Hermes Napoles, kung minsan yung mga lawmakers mismo. So, minsan, ikaw nakikipag-usap daw sa mga lawmakers. Minsan naman, yung mga lawmakers mismo ang tumatawag sa'yo, lumalapit sa'yo, at nakikipag-usap tungkol sa proyekto. Totoo ba ito? Hindi po. Hindi totoo? Ben-Her, nasa affidavit mo? Do you Nakakaawa confirm? nga ho yung mga senador na drag yung pangalan nila at mga congressman. Hindi ho totoo. Okay. Okay. Ben-Her? Sir, yung tungkol po sa financial transaction na bank to bank, so makikita naman po doon sa aming affidavits with their specific account numbers. Yes. So, at saka po, based on the endorsement letters din na in-endorso. Pero may pagkakataon na nakita mo yung mga... Kasi nandun sa transcripts na yung minsan yung mga lawmakers ang tumatawag eh. Yes po. Meron, di ba? Yes po. So, dalawang klase ng negosasyon. Isa, si Jenny ang lumalapit At saka, at saka minsan yung mambabatas mismo ang opo. parang nagsasalisit. At saka po yung mga natalo na sa kanilang sa election. So meron na kaming mga agent. So nag-ahinte-ahinte, nagre-refer. Kaya po nagkakaroon kami ng maraming client. Talagang professional business, ano? May mga agents pa kayo. Tiga-solicit, ganon. Opo, refer. Tapos meron pong 5% commission ang agent. May 5% commission. Yes po.